Nakita niyang tinanggal na nito ang suot na apron at saka lumapit sa kanila. Hinarap naman niya si Sally at saka nagdahilan dito. Hindi ako umiiyak, Sally. Ano ka ba? Saka bakit naman ako maiiyak kung ipagluto ako ng sir mo? Balik niyang tanong kay Sally. Ang sweet po kasi kapag pinagluluto ng lalaki ang isang babae, ma'am. Lalo na po't mahal na mahal nila ang isa't isa. Pilyong saad ni Sally. Nagulat siya sa sinabi nito pero may punto naman ito. Kaya lang ay mas minabuti na lang niyang itago ang katuwaan sa kaalamang si Hunter pala ang nagluto ng umagahan nila ngayon. Honey, okay ka lang ba? Tanong ni Hunter sa kanya nang inilang hakbang lang nito ang pagitan nila. Hayan na naman siya sa pagtawag-tawag ng honey sa kanya. Pero hindi lang naman siya ang tinatawag nito ng ganoon. Ano pa silbi noon? Umiling na lang siya at sa kanya ito akmang tatalikuran nang hawakan siya nito sa siko at ibalik sa pwesto ang mga paa niya. Nicole, ayoko nang ganito tayo. Makakasama sa anak natin kung palagi ka nalang tahimik at hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung anong ginawa ko o may nagawa ba akong hindi maganda kahapon para maramdaman kong galit ka sa akin. Nang magsimula itong magsalita ay nakaramdam agad si Sally at agad itong tumalikod papunta sa dining area. Wala naman tayong problema, Hunter. Mariin niya pa ring sagot dito. Hanggang kaya niya itatago na lang niya ang nararamdaman kaysa ang malaman pa nito at ipamukha pa sa kanya ang katotohanan na hindi lang siya ang babae sa buhay nito kahit na siya ang legal na asawa nito. Tinitigan siya nito na parang hindi naniniwala sa sinabi niya at sinundan lang siya nito ng tingin habang papalayo sa tabi nito. Tinungunin niya ang dining area kung saan nauna nang pumunta si Sally. Pagdating niya doon ay inutusan niyang tulungan nito ang Sir Hunter nito sa kusina at mabilis naman itong tumalima. Wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang maging masaya sa piling nito. Ang mayakap niya ito araw at gabi na walang pangamba, na walang takot, na isang araw ay mawawala din ito sa piling nilang mag-ina at sasama ito sa babaeng tunay nitong mahal. Tahimik lang silang kumain nang bigla ay magsalita muli si Hunter. Honey, late na ako makakauwi mamaya. May meeting kami sa hotel. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Sally ha. Lalo na kung may masakit sa iyo, tawagan mo ako agad. Kung lalabas ka naman, magsama ka ng driver. Huwag kang aalis na mag-isa, okay? Bili nito sa kanya at aminin man niya o hindi, ay nakaramdam siya ng saya dahil kahit paano ay nag-aalala ito sa kanya o sa kanilang magiging anak. Okay, patipid niyang sagot dito. Ramdam niyang nahihirapan din si Hunter sa pagiging tahimik niya pero wala siyang magagawa. Yun ang mainam niyang gawin. Wala siyang dapat na sabihin dito na kahit na ano dahil wala siyang karapatan na magreklamo o magalit dito. Hinatid pa niya sa pinto si Hunter at bago ito sumakay ng kotse ay hinapit pa siya nito sa bewang at hinalikan sa labi. That was a simple kiss. Simple but brings a little hope that everything between them will be alright. Just a matter of time. Sige na, baka malate ka pa sa meeting mo. Pagtataboy niya na dito at hinawakan pa nito ang gilid ng labi niya upang punasan. Tumango naman si Hunter tanda na aalis na ito. Lumipas sa maghapon at nakaramdam ng pagkainip si Nicole habang hinihintay niyang umuwi si Hunter. Wala siyang magawa sa kanilang bahay maliban sa panunood ng TV at pagtiklop ng mga damit nilang nagulo sa cabinet. Maski ang pagtitrim ng halaman sa hardin ay nagawa na niya. Hindi naman siya pinapayagan ni Sally na gumawa pa ng ibang gawaing bahay dahil kabilin-bilinan daw ni Hunter ay bawal siyang magpapagod. Hindi naman niya gusto ang isiping wala siyang gagawin sa buong maghapon dahil siguro nasanay na ang katawan niya sa trabaho sa opisina kaya ganoon ang mentalidad niya. Dapat pala hindi muna siya nag-resign sa trabaho hanggang hindi pa masyadong malaki ang tiyan niya. Total nakaupo lang naman siya sa trabaho sa agency. Pero malamang na hindi din siya papayagan ni Hunter. Ito pa nga ang nag-submit ng resignation letter niya sa trabaho. Ni hindi man lang siya nakapagpaalam sa mga naging katrabaho niya. Maliban kay Monica ay wala nang nakakaalam na si Hunter ang pinakasalan niya. Ang alam lang ng mga kasamahan niya ay nagpakasal siya. Pero hindi nila alam kung kanino. Dahil biglaan nga at sa civil lang naman sila kinasal. Sa huli ay tumambay na lang siya sa kusina. Habang pinapanood niya ang mga kasambahay nila na nagluluto ng hapunan. Panahon na rin siguro para matuto siyang magluto ng iba't ibang putahe para maipagluto niya si Hunter ng gusto nitong ulam.
Hapon na nang mapagpasyahan ni Nicole na lumabas muli sa hardin at bisitahin ang mga halaman na inayos at natrim niya kanina. Didiligan ulit sana niya ang mga ito para lalong gumanda ang mga bulaklak nito nang may marinig siyang mga mahihinang katok sa pinto. Sa palagay niya ay si Sally ito. Malamang nabibigyan siya nito ng merienda. Magluluto daw ito ng banana Q at bigla naman siyang natakam nang maalala ang lasa ng mga pagkaing lulutuin ni Sally. Kaya mabilis niya itong pinagbuksan ng pinto. At hindi nga siya nagkamali at si Sally nga ang kanyang nabungaran sa pinto. Pero napansin agad niya ang hindi maipintang mukha nito. Sally, bakit? May problema ba? Takang tanong niya dito. Ma'am Nicole, may naghahanap po sa inyo sa ibaba. Pagbibigay alam nito sa kanya. Sino daw? Agad ay tanong niya dito. Si Ma'am Liza po. Napatitig siya dito. Nabigasin nito ang pangalan ng babaeng iyon. Pati pala si Sally ay mukhang kilala ito. Malamang ay nagpupunta ito sa bahay nila ni Hunter dati. Kaya ganoon na lang ang lakas ng loob nito para puntahan siya at kausapin. Kahit wala naman doon si Hunter. Sige, sabihin mo'y bababa na ako. Tumango na lang ito talatang napipilitang bumaba sa hagdan. Hindi niya alam kung paano niya pakikiharapan ang babaeng iyon. Pero kung ang makausap at makita niya ito ang tanging paraan para layuan na nito si Hunter, ay handa siyang gawin iyon. Wala siyang ginawang masama. At kung ang pangaagaw niya kay Hunter dito ang isusumbat niya, siguro naman hindi siya dapat na makonsensya dahil una niyang nakilala si Hunter bago ito. At ang tanging kasalanan lang niya ay hindi niya napigilan ang sitwasyon at may nangyari sa kanila hanggang sa nabuntis siya. Alam niyang mali pero pinangahawakan niya ang sinabi ni Hunter na wala itong relasyon sa babaeng iyon. At ano man ang sabihin nito sa kanya ay alam niyang may patama sa kanya. Pero handa siyang tanggapin ang lahat ng iyon alang-alang sa magiging anak nila ni Hunter at sa pagmamahal niya para dito. Inayos muna niya ang sarili bago bumaba at harapin si Liza. Ang kanyang buhok ay maayos niyang sinuklay at ipinusod. Sapat para makaramdam siya ng ginhawa, pero sa totoo ay kinakabahan siya. Nakita niya si Liza sa sala ng bahay na komportableng nakaupo habang hawak ang cellphone sa isa nitong kamay. At tumigil lang ito na makita nitong papalapit na siya sa lugar nito. Nakita niyang nagtaas agad ito ng isang kilay na magtama ang kanilang mga mata. At inismiran siya nito na parang hindi makapaniwala na nasa harapan siya nito. Siya na ang unang bumati dito para matapos na ang ginagawa nitong pagtingin sa kanya na animo ay gusto siyang kalmutin at ipagwagwagan ang buhok niya sa sobrang inis nito sa kanya. Liza, wala dito si Hunter. Ginawa niyang natural ang boses niya para hindi nito mahalata ang takot na bumabalot sa kanya habang titig na titig pa rin si Liza sa kanya. Walang kakurap-kurap, puno ng galit ang mga mata nito. Hindi naman siya ang ipinunta ko dito, kung hindi ikaw. Matapang na pahayag nito sa kanya. Ayoko ng gulo, Liza. Pinangunahan niya ito. Baka sakaling matauhan ito at tigilan na sila ni Hunter. Ayaw mo talaga ng gulo, ha? Bakit nilandi mo ang boyfriend ko? At nagpabuntis ka pa talaga? Malandi ka? At sinugod siya nito nang hindi niya inaasahan. Muntik pa siyang ma-out of balance dahil sa pagsabunot na ginawa ni Liza sa kanya. At sobrang sakit ng anit niya at ang buhok niya ay halos ipagwagwagan nito. Napahiyaw na lang siya sa sakit at tinawag ang pangalan ni Sally. Hindi tumigil si Liza sa pagsabunot sa kanya at ang tanging magagawa lang niya ng oras na iyon ay protektahan ang anak nila ni Hunter. Ganito pala ang sakit na ipaglaban ng taong minamahal mo kahit alam mong hindi naman ito kayang tumbasan ng pagmamahal na ibinibigay mo dito. Sobrang sakit. Kasing sakit na wala siyang magawa habang sinasaktan siya ng babaeng ito na walang ibang gustong gawin kung hindi ang angkinin ng lalaking pinakamamahal niya. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang tiyan habang sinisigaw niya ang pangalan ni Sally pero hindi pa rin ito dumarating. Hindi niya mapapatawad si Liza kapag may nangyaring masama sa anak nila ni Hunter. Isinusumpa niya, hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos siya nitong sabunutan ay hinila naman ito ang buhok niya papunta sa labas ng pinto ng bahay at malakas siya nitong itinulak palabas. Diyan ka na babagay! Ipokrita ka! Puno ng panlalait ang bawat salita at tingin sa kanya ni Liza. Napaiyak na lang siya at pati ang mga bantay sa bahay ay hindi siya matulungan dahil may mga nakatutok na baril sa mga ito. At nang lingunin niya ang loob ng bahay ay doon niya nakita si Sally na hawak din ni Liza sa buhok habang umiiyak.
Lumayas ka na dito sa bahay ni Hunter dahil hindi ikaw ang dapat na nandirito. Naintindihan mo? May panguuyam na pahayag ni Liza sa kanya. At kung hindi ka pa aalis ngayon din, pasasabugin ko ang ulo ng katulong ni Hunter na ito. Gusto mo? Nakangiti pa ito habang hawak pa rin ang buhok ni Sally na halatang nasasaktan na sa ginagawa ni Liza. Hilam na ang mga mata niya sa luha pero kita pa rin niya ang mga takot sa mga mata ng mga taong nasa paligid niya. Kaya wala na siyang ibang naisip na gawin ng mga oras na iyon kung hindi ang lumayo sa lugar na iyon para hindi na masaktan ng mga tauhan ni Hunter. Baon ng kaunting tapang ay naglakad siya palabas ng gate ng bahay nila ni Hunter at sinulyapan niyang muli si Sally bago tuluyang lumabas ng gate at tunguhin ang daan patungo sa main entrance ng subdivision. Hindi siya makapaniwala na magagawa sa kanya iyon ni Liza. Maging ang mga tauhan ni Hunter ay wala ring nagawa sa gusto nitong mangyari. Nagpatuloy siyang lumakad hanggang sa makalayo siya sa lugar na iyon. Hawak pa rin niya ang tiyan niya na bahagyang sumasakit dahil sa bilis ng paghakbang na ginagawa niya. Padilim na noon at unti-unti nawawala na siya ng lakas para maglakad. Nang tuluyan na siyang makalabas ng subdivision ay bigla niyang naisip kung saan siya maaaring magpunta ng mga oras na iyon. Kay Monica ba? Baka madamay ito sa galit ni Liza. Wala man lang siyang dalang cellphone para makatawag at pera para maipanggastos. Nanginginig pa rin ang katawan niya habang nakatayo sa isang gilid ng daan at pinipilit niyang isipin ang dapat niyang gawin. Ito bang kailangan niya maranasan at maramdaman dahil sa pagmamahal niya kay Hunter? Maski ang anak nila ay maaaring mapahamak dahil sa babae nito. Hindi na siguro siya dapat na umasa na magiging maayos silang dalawa dahil kahit kailan hindi niya mararamdaman ang pagmamahal na inaasam niya dito. At yun ang katotohanan hindi niya mababago. Basta naisin pa niyang lumayo na lang kay Hunter kung malalagay naman sa bingit ng kamatayan na magiging anak nila. Hindi niya yun makakaya. At nakapag-desisyon na siya. Uuwi na siya ng La Union at hindi na magpapakita kay Hunter kung kinakailangan. Kung yun lang ang makapagpapatahimik sa kanilang tatlo ay siya na ang magpapaubaya. Pumara siya na isang taxi at kinausap niya itong kung pwede siya nitong ihatid sa La Union ng diretso. Mabuti't pumayag ito kahit gabi na. Babayaran niya na lang ito ng sapat para makabawi dito. Tahimik lang siya sa biyahe habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Basa pa rin ang mukha niya mula sa luhang walang impit na dumadaloy sa kanyang mga mata. Maging ang driver ng kotse na kinontrata niya ay nag-aalala din nang makita siyang umiiyak. Lahat ng expressway ay dinaanan nila para lang mapabilis ang kanilang biyahe. At sa ilang oras na biyahe nila ay marami siyang nabuong plano sa buhay na hindi kasama si Hunter. Kung dati ay nakaya niyang magpatuloy nang mawala ito sa buhay niya, panigurado'y makakaya pa rin niyang tumayo at mabuhay na mag-isa nang hindi ito kasama. Gagawin niya ang lahat para sa magiging anak niya. Palalakihin niya ito na mag-isa kasama ang daddy niya. Magiging maayos din ang lahat para sa kanilang mag-ina. Nang marating nila ang lugar ng Santo Tomas sa La Union, ay agad na dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Senyales na malapit na ang lugar na kinaroroonan ng bahay nila. Malapit kasi sa mga palaisdaan ang bahay nila at malamig ang simoy ng hangin doon. Pagdating nila sa maliit na baryo ng kanilang lugar ay inanyayahan niya ang driver ng taxi na nagatid sa kanya upang magkape at ibigay dito ang perang napag-usapan nila bago siya nito pinasakay ng kotse. Laking gulat naman ang daddy niya nang kumatok siya sa pinto ng bahay nila at makita siyang nasa labas ng pinto. Daddy? Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang makita siya nito. Hindi niya napigilan ang sarili at napahagulhol siya sa bayakap dito. Anak, Nicole, ano bang nangyari? Takang tanong nito sa kanya. Pumasok muna kayo dito sa loob. At pumasok siya kasama ang driver ng sinakyan niyang taxi sa loob ng bahay. At doon niya ikinuwento ang nangyari sa harap mismo ng driver na nagtiwala sa kanya na ihatid siya sa La Union kahit na gabi na at mahirap ang daan. Naintindihan din daw nito ang kalagayan niya kaya pumayag itong ihatid siya at binigyan niya rin ito ng tip bukod sa bayad na ipinangako niya dito. Pagkaalis ng driver ng taxi ay agad siyang muling kinausap ng kanyang daddy. Magpahinga ka na muna anak, bukas na lang natin pag-usapan mga bagay na nangyari sa iyo. Hindi makabubuti sa iyo at sa apo ko kung magpupuyat at magpapagod ka.
Pati ang pagbubuntis niya ay hindi niya inilihim sa ama. Ayaw na niyang dagdagan ng kasalanan at paglilihim niya dito. Katulad ng nag-asawa siya na hindi nito alam at ang pagpapalayas sa kanya ng babae ng kanyang asawa. Tumango na lang siya at inalalayan siya ng daddy niya na makalakad dahil nangihina pa rin siya dahil sa nangyari sa kanya kanina. Pinainom din siya ng gatas ng daddy niya bago siya tuluyang matulog. Hinagod pa ng kanyang daddy ang ulo niya at ang buhok niyang bahagyang nawala na sa ayos dahil sa sabunot na inabot niya sa Liza na iyon. At doon niya muling naalala si Hunter. Hinanap man lang kaya siya nito o nag-alala kahit konti? Kahit para na lang sa anak nila? Magiging masaya na siya kung malalaman niyang nag-aalala ito sa pagkawala nilang mag-ina. Wala na siyang lakas upang ipaglaban pa ang pagmamahal niya kay Hunter. Literal na walang lakas ang katawan niya. Napagod na ang puso't isip niya kung paano sila magiging masaya kung ang lahat ng taong nakapaligid sa kanila ay hindi siya kayang tanggapin bilang asawa nito. Kaya mas tama ang pinili niyang paglayo. Hindi lang upang makalimot kung hindi para na rin sa magiging anak niya. Ayaw niya itong malagay ito sa panganib, lalo na't nakita niya kung gaano kasama ang babaeng karelasyon ni Hunter. Hindi naman niya masisisi si Hunter kung naghanap ito ng iba pagkatapos ng 7 taon nilang pagkakahiwalay. Pero ang madamay ang anak nila dahil sa babaeng iyon, yun ang hindi niya mapapatawad. At lahat ay kaya niyang gawin at tiisin para lang maprotektahan ng anak niya. Ito na lang ang kayamanan niya sa buhay na hindi niya kayang mawala sa kanya kahit kailan. Nang dumating ang umaga ay nagulat pa si Nicole nang magising siya sa tilaok ng manok mula sa kapitbahay. Hindi kasi siya sanay sa ganoon tagpo sa umaga at lalo na't lumaki siya sa syudad. Malimit niyang naririnig ang tunog ng alarm clock niya at ang malalakas na busina mula sa sasakyan at yun ang tanging gumigising sa kanya sa umaga. Nakakumot din siya ng makapal dahil malamig ang simoy ng hangin na sumisilay sa bukas na bintana sa gawing paanan niya. Dahan-dahan siyang bumangon upang tunguhin ang bintana na pinanggagalingan ng malamig na hangin at napangiti siya sa nasilayan niyang tanawin sa labas. Ang ilang mga tao sa labas ay abalang inaayos ang mga talaba na inilalagay nila sa sako na sa tingin niya ay na-harvest sa gilid ng mga palaisdaan sa lugar nila. Ang iba naman ay nakasakay sa mga bangka nila habang nagpapakain ng mga isda sa kanilang fish pond. Masayang imaheng nakikita niya at nakakahalina ang bawat nakikita niya sa paligid. Nakaramdam siya ng unti-unting paggaan ng kanyang pakiramdam dahil dito. Habang pinagmamasdan pa rin niya ang mga tanawin sa labas, ay may bigla siyang narinig na katok mula sa pinto ng kwarto niya. Malamang ay ang daddy na niya ito at tinungo niya ang pinto upang pagbuksan ito. Hindi nga siya nagkamali nang makita niya ito sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Malapad ang pagkakangiti niya nang mapansin ang isang bulto ng katawan sa tabi nito. Moreno ang balat nito at matangkad. Malapad ang pangangatawan nito na halatang batak sa trabaho. Matangos ang ilong at maganda ang mga mata nito na ngayon ay nakatunghay sa kanya. "Nakatulog ka ba ng maayos, anak?" Tanong sa kanya ng kanyang daddy nang mahalata nitong wala siyang imik habang tinatansya pa niya ang sarili habang titig na titig pa rin ang lalaking kasama nito sa kanya. "Opo, daddy." Inuluwang niya ang pinto ng kwarto dahil parang gustong pumasok ng kanyang daddy pero nagsalita ulit ito. "Magpalit ka ng damit at hihintayin ka na lang namin ni Lester sa kusina. Kumain na tayo ng umagahan bago kami pumunta sa palaisdaan natin." Ang tinutukoy siguro nitong Lester ay ang katabi nitong lalaki na nakangiti na ngayon sa kanya. "Sige po, daddy," sagot niya sa kanyang ama at malikod na ito kasama si Lester na hindi niya alam kung saan nakilala ng kanyang daddy. Naligo na siya bago lumabas ng kwarto at ang balak niya ay maglakad-lakad sa tabi ng kanilang bahay. Tsak na makatutulong iyon sa kanya at sa baby niya dahil sariwa ang hangin at maganda ang tanawin. Paglabas niya ng kwarto ay nakahanda na ang umagahan nila sa mesa. Nakaupo na rin ang daddy niya kasama si Lester at parehong umiinom ng kape ang mga ito. "Umupo ka na dito sa upuan, anak, nang makakain na tayo. Nga pala, napakilala ko na ba si Lester sa iyo kanina?" "Hindi pa po, daddy." Sagot niya habang akma na siyang hihila ng upuan ay bigla naman siyang naunahan ni Lester at ito na nag-usod ng upuan para makaupo siya ng maayos. "Ganoon ba? Nicole, siya si Lester, ang katulong ko sa palaisdaan natin. Lester, si Nicole, ang nag-iisa kong anak." Pakilala nito sa kanya kay Lester
na agad naman niyang natandaan ang pangalan at halos ilang beses na rin kasi itong binanggit kanina ng daddy niya. Nice to meet you, Nicole. Inilahad nito ang isa nitong kamay sa harapan niya. Tiningnan muna niya ang ekspresyon ng mukha nito, sa kanya kinuha ang kamay nito at nakipagkamay. Ramdam niya ang higpit ng hawak nito sa kanyang kamay, maging ang medyo magaspang na texture ng balat nito ay hindi rin nakaligtas sa kanyang pandama. Nginitaan niya na lang ito bilang ganti at saka siya nagsali ng tubig sa baso. Pagkatapos ay napatingin siya agad sa hinanda ng daddy na umagahan. Pritong, bangus, pusit na daing at itlog ang ulam, habang sa isang malapad na bandehado ay ang sinangag na kulay yellow. Halatang may margarine na paborito niya. May sausawan pa na ginayat na kamatis at sibuyas. Natakam siyang bigla at walang paalam na kumuha na siya ng pagkain, kahit hindi pa nakakakuha ang dalawang lalaking katabi niya. Habang kumakain sila ay manaka-naka na nakikita niyang tumitingin si Lester sa gawin niya. At para hindi makapag-isip ng iba tungkol dito ay hindi na lang niya ito pinapansin. Hinayaan na lang niya ito sa ginagawa. Pati ang kanyang daddy ay nanibago sa paraan ng pagkain niya. Anak, dahan-dahan ng pagkain, baka mabulunan ka. Madami naman ang niluto ko kaya hindi ka mauubusan. Biro nito sa kanya. Minisihan na lang niya ito at saka nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ang daddy niya na aalis saglit kasama si Lester. May bibilhin daw ang mga ito sa bayan na pagkain ng mga isda at mamimili na rin ito ng mga iba niyang gamit, kaya pinaglista siya nito ng mga personal na gamit na kailangan niya bago umalis sa mga ito. Pagkalinis naman niya ng kanilang pinagkainan ay nagpasya siyang maglakad-lakad sa labas. Katulad ng inaasahan niya, masarap sa pakiramdam ang tahimik at payak na pamumuhay sa lugar na iyon. Tipong pag wala kang maulam ay pwede kang kumuha na lang ng talaba sa gilid ng mga palaisdaan. Dahil marami ang palaisdaan sa lugar nila ay marami ding makukuhang isda na pwedeng iulam. Katulad ng bangus, isama pa ang mga talangka na namamahay lang sa mga lambat ng mga palaisdaan. Ang mga tao naman sa lugar na iyon ay simple lang ang pinagkakaabalahan, lalo na ang mga babae. Sila nag-aasikaso ng mga huli ng kanilang mga asawa pagdating ng bahay at pagkatapos ay ilalako sa bayan. Sa hapon naman ay masiglang naglalaro ng basketball ang mga kalalakihan sa isang court na nakatayo sa mismong lugar nila. Mapapansin din na walang alikabok ang kanilang lugar dahil lahat ng dinaraanan nila ay puro sementado na. Ang sabi ng daddy niya ay upang maiwasan daw ang pagkalat ng dumi at alikabok ay lahat ng lugar sa kanila ay sinadyang sementuhin, kaya talagang malinis ang kanilang paligid. Napansin din niya ang isang kubo na moderno ang pagkakagawa. Ang kalahati nito ay gawa sa semento, kaya sa tingin niya ay hindi naman ito masisira agad kahit na nakatayo ito sa gilid ng tubig. Tinignan niya ang lugar kung saan ito nakatayo. Parang kay sarap sigurong tumayo sa beranda nito habang nakatingin sa kabuuan ng mga palaisdaan ng lugar nila. Nasa ganoon siyang imahinasyon nang biglang may tumawag sa kanyang boses na isang babae. "Sinong kamag-anak mo dito sa Balaok, miss?" Tanong nito sa kanya. Napalingon siyang bigla nang marinig ang tanong nito sa kanya. Wala naman siguro masama kung sasagutin niya ang tanong nito at mukha naman itong mabait. "Anak ako ni Alfredo Ignacio. May palaisdaan din kami dito sa bungad." "Ah, anak ka ba ni Kuya Alfred?" At tumango-tango ito pagkatapos at muli ito nagsalita. "Ako nga pala si Myla. Bali magkapit-bahay lang tayo." Pakilala nito sa sarili. "Ako naman si Nicole." At inilahad niya ang isa niyang kamay at agad naman nitong kinuha. At sinabayan niya ito sa paglalakad dahil bibili daw siya ng mga gulay sa dulo ng baryo nila. At doon lang may tanim na gulay ang ilang tao. Puro kasi isda ang inaalagaan sa lugar nila. Naikwento din ni Myla sa kanya na marami ang mga beaches sa gawing San Fabian. Medyo malapit lang daw ang lugar na iyon sa kanila. At kakayanin naman kung magta-tricycle lang. Isang araw daw ay sasamahan siya nito para pumunta doon para makapaglibang. Agad naman niyang nakalagayan ito ng loob dahil bukod sa mabait ito ay palagi itong nakangiti. Kita tuloy niya ang maamo nitong mukha. Napangiti pa siya nang maalala niyang buntis siya. Baka mamaya'y mapaglinhan pa niya ito dahil masyado niyang pinagmamasdan na maamo nitong mukha. Pagbalik niya ng bahay ay nagsaing na siya agad dahil baka biglang bumalik ang mga daddy niya ay wala pa siyang nailuluto na kahit na ano.
Nagbilin siya na ibili din siya ng mga prutas at naintindihan naman ng kanyang daddy ang kalagayan niya. Kailangan kasi niyang kumain ng mga masustansya para lumaking malusog ang baby niya. Hindi nga nagtagal ay dumating ang daddy niya kasama ulit si Lester. Marami mga plastic na dala ang dalawa nang dumating ang mga ito. Mukhang namili talaga ng bongga ang daddy niya. Pagkapatong ng mga plastic na pinamili ng mga ito ay inanyayahan ulit ng daddy niya na doon na lang ulit kumain si Lester ng tanghalian. Bumili daw sila ng inihaw na manok sa bayan at yun ang kakainin nila para sa hapunan. Tinulungan din siya ni Lester na iayos sa estante ang mga pinamili ng daddy niya. Maging ang mga karneng binili ay ito na rin ang naglagay sa loob ng ref nila. Masagana ulit ang naging pagkain nila ng hapunan nang magsimulang magsalita muli ang daddy niya. Nicole, anak, nagtanong nga pala ako ng doktor na pwede mong pagpatingnan sa susunod na linggo para ma-check up ka at ang apo ko. Mahirap na kasi at baka may kailangan kang inumin na gamot. Hindi mo mainom kung hindi ka magpapatingin. Nagulat siya sa tinuran ng kanyang daddy. Maging ang pagpapacheck up niya ay iniintindi rin pala nito. Nakaramdam siya ng lungkot at hiya dahil doon. Samantalang dapat ay ang ama ng dinadala niya ang gumagawa ng mga bagay na iyon. Pero nasaan nga ba ito? Hindi ba't nasa piling ito ng ibang babae? Pinigil na lang niya ang magpaapekto sa muling pagsilay ng galit para kay Hunter. Huwag na po kayong mag-alala, Daddy. Kaya ko naman po na alagaan ang sarili ko pati na ang magiging apo nyo. Ako na lang po ang hahanap kung saan ako magpapacheck up sa bayan. Nawala sa isip niya na baka hindi pa alam ni Lester na buntis siya at nagulat ito. Sinabihan ko na si Lester kung pwede kanyang masamahan sa bayan sa susunod na linggo at alam naman niya kung saan ang klinik ng doktor na sinasabi ko. Protesta ng kanyang ama. Nabigla siya nang sabihin nito sa kanya na sasamahan siya ni Lester sa pagpapacheck up sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin pala ay alam na nito ang kalagayan niya at doon niya bahagyang nilingon ng kinauupuan nito. Patuloy pa rin ito sa pagkain at bigla ay napalingon na rin ito sa gawin niya at saka siya nitong initian. Muntik pa siyang masamid sa ginawang pagngiti nito sa kanya at talagang obvious ang ginagawa nitong pagngiti sa kanya. Pati ang daddy niya ay napapatawan na lang sa ikinikilos ni Lester. Akala niya kanina ay seryoso ito pero habang nagtatagal ay nagiging kenkoy din pala ito. Madalas pa nga itong magbiro habang kumakain sila. Giliw na giliw naman ang daddy niya sa tuwing nagpapatawa ito. Para bang bentang-benta ang joke nito kahit hindi naman. Nang matapos silang kumain ay nagpresenta itong mag-urong ng kanilang pinagkainan. Pumayag naman ang daddy niya at minsan daw ay talagang namang ito ang nag-uurong ng pinagkainan ng daddy niya kapag nakikikain ito sa bahay nila. Kaya hinayaan na lang niya ito. Tutal ay konti lang naman ang mga platong huhugasan nito. Tinulungan na lang niya itong maglinis ng lamesa at magwalis sa kusina para hindi ito masyadong mahirapan. Napapitlag pa si Nicole nang marinig niya magsalita si Lester sa likuran niya habang winawalis niya ang ilalim ng mesa nila. Ako na dyan, baka mapagod ka pa. Saad nito sa kanya. Okay lang? Tipid niyang sagot dito. Hindi pa naman siya nahihirapang kumilos at maliit pa lang ang tiyan niya. Kaya makakaya pa niya ang mga simpleng gawaing bahay na pwede niyang gawin. Anong araw mo nga pala gusto magpa-check up next week? Tanong nito sa kanya habang patuloy nitong binabanlawan sa planggana ang mga platong nasabunan nito. Ayun ba? Huwag mo na akong samahan, Lester. Kaya ko namang mag-isa. Tanggi niya dito at dahil doon ay bahagyang nangunot ang noon nito tumarap sa kanya. Hindi pwede. Ibinilin ka sa akin ni Tay Alfred. Maotoridad na sagot nito sa kanya. Ayos nakikitatay na din ang isang ito. Kailan pa kaya siya nagkaroon ng lalaking kapatid? Bakit di siya na-inform? Kaloka naman. Baka kasi makaabala pa ako sa'yo. Pagdadahilan niya para hindi na ito magpumilit na samahan siya dahil hindi rin naman siya komportable na ito ang makakasama niya sa unang beses na pagpapacheck up niya sa doktor. Pero mukhang hindi matitinag ang lalaking ito at matigas siya nitong tinitigan na parang sinasabi na wala siyang magagawa dahil yun ang gusto nitong gawin pati ng daddy niya. Ito ay ang samahan siya sa bayan para magpa-check up. Okay, fine. Kung gusto mo talaga akong samahan, bahala ka. Pagsuko niya dito. Wala naman talaga siyang magagawa kung hindi ang sumunod dito, lalo na at ang daddy niya nag-utos dito para samahan siya. Hindi niya ito kayang suwayin. Mahal niya ito at pinagsisisihan niya na naglihim siya ng maraming bagay dito dahil sa pagmamahal niya kay Hunter.
Pagkatapos nilang maglinis sa kusina, ay niyaya na siya ni Hunter para pumunta sa labas ng bahay nila. At doon daw madalas na tumambay ang daddy niya sa kubo na ginawa nito pagkakain ng hapunan. Nagdala siya ng makukutkot na pagkain sa platito tulad ng mani at beans para hindi siya agad antukin. Nito kasing huling araw ay parang nagiging antukin na siya. Siguro ay parte iyon ng pagbubuntis niya. Nagpapasalamat nga siya dahil hindi siya katulad ng ibang babae na maselan magbuntis. Hindi siya gaanong nakakaramdam ng morning sickness. Pero ang paiba-iba niyang mood at pakiramdam ang mas nagpapahirap sa kanya.